pa ay tayo po ay mag-aaral dito po sa awit. At nandito na tayo sa 101. Awit 101. At itong awitin po na ito ay binanggit po dito kung sino po yung author, at sinasabi nga na ito po ay kathani David, kathani Haring David. So si David po mismo ulit yung atin pong titignan sa gabi po na ito. Titignan natin kung ano po yung kanyang isinulat. At sa atin kasi 'di ba, ilang beses na po nating pinag-aralan 'di ba yung buhay po nitong si David. At nakita po natin 'di ba na magmula pa doon po sa kanyang beginning hanggang sa siya po ay naging hari, hanggang siya nagtapos siya or graduate siya 'di ba sa buhay na ito. Napakaganda po ng kanyang graduation na nakita po natin na naging kalugod-lugod 'di ba yung buhay niya, naging fulfilled. Sabi doon kahit 70 years old lang siya, pero fulfilled yung naging buhay niya sa daigdig na ito. At hindi nawawala sa isip ko yung alam mo yun, kapag nakakakita po tayo 'di ba ng mga leaders na yung namamaalam na 'di ba sa buhay na ito. Grabe yung natin, yung magkahalo 'di ba yung feeling po natin na at least 'di ba mamamahinga na siya, makakasama na niya 'di ba yung savior na alam mo pinagpagalan niya, yung pinaglingkuran niya 'di ba sa buhay na ito 'di ba, kahit mahirap. Nung namatay si John MacArthur, talagang pinanood ko yung lahat ng mga videos niya, and even yung mga sulat ng mga tao na naabot 'di ba ng kanyang ministry. So wala man lang doon mababanggit na alam mo yon, na hindi napagpala yung kanilang buhay dahil sa ministry na meron itong si John MacArthur. Na napakaganda ng mga testimonies po nila na ipinakita 'di ba sa lahat ng mga tao na tumitingin po sa kanila, na kahit mahirap po yung ministry, kahit mahirap yung sinasabi po nilang paglilingkod, kasi nga nandito tayo sa sa mundo po na ito na kung saan ay pinagkaharian din 'di ba ng kadiliman, pero patuloy po silang nagpatuloy. So just like itong si David, makikita po natin na hindi rin naging maayos 'di ba yung kanyang paglakad sa Panginoon, pero nakita po natin na hindi niya iniwan or nagpatuloy siya 'di ba sa kanyang calling sa Lord. So tignan natin itong Psalm 101 kung ano ba yung kanyang sinasabi, kasi ito ay awitin na kung saan ay nangangako yung hari na ito, ang pangako ng hari. So hari na itong si David nung kinatha po niya itong awitin na ito. Hindi siya yung si David na bata pa na nagpapastol 'di ba ng mga tupa ng kanyang ama or ng kanilang pamilya. Pero sabi dito, ang pangako ng hari, isa na siyang hari. So nangangako ngayon itong hari na ito sa kung ano yung kanyang gagawin. Ano ba yung kanyang gagampanan, 'di ba na natungkulin niya, kasi pinagkalooban siya ng pinakamataas na position sa land. Ito ay talagang hindi lang basta-basta 'di ba na position. Itinayo po siya mismo 'di ba ng Diyos
So, kung titignan natin sa mundong kinagagalawan po natin, 'di ba, yung mga kings, yung mga rulers, yung mga leaders, 'di ba, sa kapanahunan po na ito, meron po silang tungkulin na ginagampanan. At marami rin po sa kanila yung nasisira dahil sa kapangyarihan. So may mga leaders din na ginagawa nila yung lahat ng kanilang makakaya upang manatili po sila, 'di ba, doon po sa position. Kahit ito po ay labag, 'di ba, labag sa kautusan po ng Diyos. May mga ganun na pumapatay po sila, nandadaya po sila, 'di ba, for the sake of leadership, for the sake of position. Pero ibahin natin itong si David, nung inagaw po yung throne sa kanya, ibinigay niya, 'di ba? Hindi siya nakipaglaban, no? Ang sabi niya, kung nanaisin ng Diyos na ibalik ako, 'di ba? Ibabalik niya ako, no? So nakita rin po natin yung puso niya, 'di ba, na pagdating po sa mga pagsubok, 'di ba, sa kanya pong buhay. Nakita po natin na talagang nag-submit po siya doon po sa authority, 'di ba, ng Lord. So sabi dito sa verse 1 ng awit, so ito ay pangako. Pangako ito, ipinapangako niya. Ito ay ginawa niya, ito ay magiging guide niya, supposed to be in leadership. 'Di ba? Nasubukan na po ba rin yung nangako din na ganito yung gagawin ko? Kapag makarating lang ako sa Israel, ganito yung gagawin ko. Kapag ako ay binigyan ng Lord ng pagkakataon na magkaroon ng ministry, ganito yung gagawin ko. Yung calling na ibinigay sa akin ng Lord, yung pagbabago ng buhay na ginawa sa akin ng Panginoon, ito na yung gagawin ko, ito na yung ito na yung focus ko, 'di ba? Ito na yung goal ko. May mga ganun po ba din na ginagawa po tayo sa buhay natin, no? Maaring may mga ganun din. So katulad ni David ay ganito po ang kanyang sinasabi. Sabi dito, ang aking awitin ay ang katapatan at ang katarungan. So sabi niya, bilang isang hari, sabi niya, ang gagawin ko, isusulat ko ito, gagawin kong awitin, magpapaalala ito sa akin na sa paglilingkod ko sa mga tao na ipinagkaloob sa akin ng Lord, ay lagi kong sasamahan ito ng katapatan. Lagi ko itong sasamahan ng katapatan. Hindi ako magiging hari na hindi tapat sa kanyang gagawin, sa kanyang ipapangako or sa kanyang pangako, 'di ba, dito po sa mga tao na ipinagkaloob sa kanya, 'di ba, ng Diyos. At higit sa lahat, yung magiging katapatan niya, una sa lahat, 'di ba, ay sa Panginoon. Magiging tapat. 'Di ba, kahit ano man yung mangyari, 'di ba, sa paligid niya, sabi po niya dito, 'di ba, ang aking awitin ay ang katapatan at ang katarungan. Hindi po pwedeng maghiwalay 'yon, 'di ba? Nakapagtapat ka po sa Panginoon, lagi po doon may katarungan. So paano ba na identify itong sinasabing katarungan, 'di ba? Itong katarungan na ito, ito yung alam mo 'yon, sasabi, 'di ba? Doon po sa katapatan na iyong gagawin, makatuwiran yung iyong gagawin dahil tapat ka sa iyong tungkulin, 'di ba? Makatuwiran yung iyong gagawin dahil tapat ka sa Diyos na tumawag sa iyo, dahil tapat ka doon sa mga tao, 'di ba, na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Sabi niya dito, ako'y umaawit patungkol sa iyo, o Yahweh kong mahal. Ako'y umaawit, sabi niya, patungkol sa iyo. So dito pa lang makikita po natin na itong puso talaga ni David, hindi mo talaga ito po pwedeng ihiwalay, 'di ba, sa Panginoon.
No, laging ganun na yung kanyang tema ng kanyang awitin ay para sa Panginoon. Sinong katulad niya? Nasa dami ng mga kinumpose po niya, 'di ba na mga awitin. Kasi na-identify mo kung ano yung minamahal ng isang tao sa pamamagitan ng lagi po niyang ginagawa. Makikita mo yun ano ba yung kanyang pinaglalaanan ng kanyang panahon. Diba? Itong si David, nakita po natin, maaring may tagpo sa buhay niya na naglalaan siya ng panahon upang talagang mag-isip, namnamin, diba? Yung kabutihan ng Diyos sa buhay niya. And through that, nakakapag-create po siya, nakakapagsulat po siya. Diba? Ng mga awitin ng papuri sa Panginoon. So, lagi siyang tumitingin doon, diba? Sa kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Kaya kahit doon sa mga instances na mahirap yung kanyang paglakad, 'di ba, sa Panginoon, lagi pa rin siyang tumitingin sa Diyos, no? Lagi pa rin siyang umaasa sa Panginoon. Ito ay patungkol dito kay Yahweh, patungkol ito sa iyo, Yahweh, na aking mahal. O Yahweh na aking mahal. Grabe lang yun, 'di ba, na itong hari na ito, supposed to be nasa kanya no yung lahat Pwede niyang gawin yung lahat ng maibigan niya para magbigay sa kanya, 'di ba, ng kasiyahan. Pero isa sa kasiyahan na makikita po natin na ginagawa po niya is yung na gumagawa po siya ng mga awitin sa Diyos na kanyang iniibig, sa Diyos na kanyang mahal. Nasubukan na po ba nating magmahal, 'di ba, mga kapatid? Si David, grabe yung kanyang pagbibigay ng kanyang pag-ibig sa Diyos. Kasi hindi maling lagi na kapag sa Diyos tayo nakatuon, 'di ba? Sa Diyos yung natin nakasubmit, 'di ba, yung ating mga buhay. Hindi po pwedeng magkamali, 'di ba, yung ating pag-ibig. Una sa lahat sa Panginoon at sa tao, sa ating mga pinaglilingkuran. Sabi dito, anong pagpapakita ng pag-ibig mo kay Yahweh, David, no? Aside from doon sa pagiging gusto mong maging tapat at sa gusto mong maging may katarungan o makatarungan yung iyong gagawin. Ano pa yung iyong gagawin? Ano pa yung iyong ipinapangako? Ano pa yung pangako mo bilang hari? Sabi dito, ang aking susunding lagi ay ugaling walang kapintasan. Grabe ito Ang aking susunding lagi ay ugaling walang kapintasan. Or yung sinasabi po dito, 'di ba, na yung integrity at saka yung blameless na life. Blameless na life. Sisikapin ko, sabi nitong si David. 'Di ba na susundin ko lang talaga. Paano mo yun malalaman, David? Lagi akong makikinig sa Diyos. Lagi akong aangkla sa Panginoon. Kasi kapag bumitaw ka lang saglit, 'di ba? Tumalikod ka lang ng konti, maaring maiiba na yung iyong direksyon, no? Magkamali ka lang talaga ng isa, sunod-sunod na 'yan 'Di ba? Makikita mo naman makikita naman ng isang tao kapag hindi siya nasa right focus, 'di ba, ng Panginoon, magulo yung kanyang buhay makikita mo talaga 'yun, and alam mo 'yun, mararamdaman mo talaga 'yun na laging may kirot, 'di ba, kasi naka-enthroned yung banal na spirito. So laging ipinapakita dito na alam mo 'yun, kapag nasa tama yung buhay, 'di ba, ng isang tao, ito po yung kanyang gagawin, na katulad po ng binabanggit nitong si David. Aking susunding lagi. Sa English maganda yung kanyang sinabi doon aking susunding, hindi niya sinabi susundin ko lang, 'di ba? Pero sabi niya lagi. Aking susunding lagi ay ugaling walang kapintasan. Kailan ka kaya darating sa akit? Ako'y lalapitan. Question. Malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan. Hindi rin po pwedeng maihiwalay doon, 'di ba, yung mismong
testimony, 'di ba, ng isang tao na ito or yung isang hari na ito mismo doon po sa kanyang sambahayan, no? Sa English maganda rin yung sinasabi sa NLT, sabi dito, I will be careful to live a blameless life. I will be careful to lead a blameless life. I will lead a life of integrity. Integrity in my own home. In my own home. Yun mga kapatid, di ba? Sa loob ng tahanan, kilala kasi tayo eh. Kilala tayo ng doon po sa loob ng ating tahanan. At makikita rin talaga nila yung pagbabago po natin. Yung testimony po natin, 'di ba, sa kanila. Makikita po nila 'yon, no? Sabi dito, malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan. Bakit niya sinasabi ito? Kasi nga susundin niya lagi, sabi dito, yung blameless na life, yung walang maipipinpoint sa'yo, di ba, na po pwedeng makapintas, di ba, sa kanya. So parang ang sarap-sarap lang basahin ito, no, na ito yung pangako po ni David, no. Hindi natin alam kung ilang taon siya nung ginawa po niya ito, kasi alam naman natin yung kanyang naging buhay, pero may mga ganitong pangako siya, 'di ba, sa sarili niya, and at the same time pangako niya, 'di ba, sa Panginoon. Sabi ito, sa buhay kong ito, ang gawang masamay, di ko tutulutan. Sa gawang masamay, di ko tutulutan. Bakit ba bumabagsak yung maraming mga Kristiyano? Kasi tinutulutan nila eh. Nag-o-open sila ng way, 'di ba, sa kanila pong mga sarili upang pasukin po sila, 'di ba, ng mga gawang masasama. Nadideceive po yung iba kasi iba na yung focus nila. Nadideceive po sila kasi iba na yung tinitignan nila, iba na yung alam nila na security nila sa buhay na ito maliban sa Diyos, no? Wala pa akong nakitang pinakamatibay na security maliban sa Panginoon, no? Yung security ng tao nawawala yan eh. Pero sa Panginoon, hindi kahit kailanman nasisira, 'di ba, ng kahit na ano pa man, no? Siya nga yung makapangyarihan, 'di ba, na Diyos, no? Siya yung higit na makakapagbigay ng totoong security, 'di ba, sa buhay ng isang tao. So sabi ni David, hindi ko tutulutan ang masama na makapasok sa buhay ko. So no doubt, makikita po talaga natin na itong si David, lalong-lalo na nung talagang isinuko niya yung kanyang buhay, 'di ba, sa Panginoon. Nakita po natin, 'di ba, na kahit ang Diyos ay nagbanggit, 'di ba, sa banal na kasulatan na ito yung tao na ito ay talagang napakalapit, 'di ba, sa puso ng Diyos, no? May mga tagpo ba sa buhay po natin, mga kapatid, na tinulutan po natin ang masama na makapasok, 'di ba, sa buhay po natin nung tayo ay talagang totoo na, 'di ba, na tumanggap sa Panginoon or naglingkod sa Diyos. Sabi dito sa verse 3 pa rin, ang sino mang taong gawain masama, di ko sasamahan. Ang sino mang taong gawain masama, di ko sasamahan. So paano natin i-identify yung mga tao na hindi po natin dapat kasamahin? Malinaw naman po yung banal na kasulatan, 'di ba, na huwag tayong makipamatok, 'di ba, sa mga hindi mananampalataya. May mga ganun na command, 'di ba, ang scripture, hindi para pahirapan tayo, kundi para ilayo tayo doon po sa posibleng pagbagsak. 'Di ba? Dahil alam naman po natin, 'di ba, na kapag bumabagsak po yung isang tao, ang hirap bumangon. Napakahirap bumangon, at madalas marami na po yung hindi nakakabangon, no? Namumuhay na sila doon sa kanilang
sa kanilang pagbagsak. Pero si David sabi niya, i-guard ko yung sarili ko, sabi niya, sa mga taong masasamang ito, na hindi ko sila sasamahan. Hindi ko sila sasamahan. Kasi ano naman ang pwedeng maibigay ng masama sa iyo? 'Di ba? Ano naman ang pwedeng maibigay ng masamang tao dito sa buhay nitong si David, no? Alam mo 'yun, yung sa mundo naman na ito, nandyan naman yung mga tao po na ito, no? Pero ang sinasabi po niya dito, hindi ko sasamahan, hindi ako makikisama, 'di ba, sa kanila. Kasi iba yung mundo nila, iba yung akin. Sila nasa kadiliman, tapos ako nasa liwanag. Paano sabi nga ni Jesus, 'di ba? Paano magsasama yung kadiliman at saka yung kaliwanagan. So, napakaganda lang yung binabanggit po niya dito. Ang sino mang taong gawain masama, di ko sasamahan. Huwag mong itry. Kasi pag trinay mo yan, di ba? Ikaw din naman ang mapapahamak. Papahamak mo pa maging yung mga tao, di ba, na may connection or kasama mo din, no? Kasama din sila sa sumpa na maaring matanggap, 'di ba, ng sino man na makikipamatok or makikisama, 'di ba, sa mga taong hindi dapat nilang kasamahin. Sabi dito, di ko papansinin kung sino man siyang ang Diyos ay kalaban. Di ko papansinin kung sino man, kahit sino man siya, 'di ba? Kahit sino man siya na ang Diyos ay kalaban. Paano mo nasabing ang Diyos ay kanyang kalaban? Hindi naman yun yung kanyang pinaglilingkuran. Hindi naman yun yung kanyang Diyos. Hindi naman yun yung kanyang sinusunod. Iba naman yung priority niya. Iba naman yung buhay niya. Iba naman yung lifestyle niya. 'Di ba? Iba naman yung mundong kinagagalawan niya. Sabi ni David, kahit sino man siya, 'di ba? Hindi ko siya sasamahan, hindi ko siya papansinin. Sabi niya na kung sino man siya, 'di ba, na ang Diyos ay kanyang kalaban. Hindi siya sumusunod, so lumalaban siya, 'di ba, sa Panginoon. Ano pa, David, yung iyong pinapangako? Sabi dito, aking sisikapin, ito, may kailangang pagsisikap. Sabi dito, na masunod ko'y ang gawaing tapat. Ang bibigat ng mga words nitong si David, no? Parang pangako niya ito, 'di ba? Ito ay kanyang ginawa nung siya po ay naging hari na. Ulitin natin, hindi po natin alam kung kailan po ito, sa period ng kanyang panunungkulan sa Israel. Pero ito yung kanyang binabanggit, no? Aking sisikapin na ang masunod. Alam niyang mahirap, kaya nga merong pagsisikap. Sabi dito na masunod ko'y ang gawaing tapat. Ang gawaing tapat. May katapatan, 'di ba? Dahil alam niya na sa lahat ng kanya pong ginagawa, nakikita po ito, 'di ba, ng Diyos. May mga tagpo sa buhay natin, mga kapatid, na alam mo 'yon, parang anong tawag doon, kahit ako personally, yung alam mo 'yun, parang nakakatamad gumawa. Parang alam mo 'yun, yung parang nakakapagod minsan, no? Or madalas, or parang gusto mo na lang huminto kasi sa dami ng mga disappointments na meron tayo, 'di ba, sa buhay po na ito. Pero knowing na merong isang Diyos, 'di ba, na naglinis sa atin mula sa karumihan na ginawa natin sa atin pong mga sarili, knowing na merong isang Diyos, 'di ba, na tapat, merong isang Diyos na nagmamahal at hindi tumitigil, 'di ba, sa kanyang pag-abot, 'di ba, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang pagbibigay, 'di ba, ng kanyang grasya, 'di ba, sa atin. Kaya pala laging sinasabi sa New Testament na
fix your eyes lang talaga sa Panginoon. Kasi kung mag-fix ka ng iyong paningin sa tao, mag-fail ka eh. Napakahirap lang talaga, lalong-lalo na kapag yung taong tinitingala, 'di ba, ay talagang magdudulot sa iyo, 'di ba, ng kapighatian or magdudulot sa iyo ng disappointment. Napakahirap lang talaga noon, and I can understand those people na alam mo yon, kahit sa buhay ko nadi-disappoint po sila dahil nga alam po natin, 'di ba, na yung humanness po talaga po natin minsan, lalo na kapag hindi po tayo nakatingin sa Panginoon, talagang magfi-fail din po tayo. Napakahirap yun yung magulang, 'di ba, na nagbibigay ng disappointment, 'di ba, sa kanyang mga yung sa kanyang mga anak. Na experience yan ng nakita ko yan mismo sa loob ng family. Grabe lang talaga yung nangyari, no, yung ipinaglaban, tapos hindi naman nagtagal, yung mga ganon, naging pasakit hanggang sa dumating yung mga pagkakataon na yung pag-ibig naging harassment, 'di ba, yung mga ganon, binubugbog, yung mga ganon, napakahirap, 'di ba, na natagpo. Kaya sabi nitong si David, sisikapin ko na masunod ang gawaing tapat. Yung mga gawaing tapat. Sabi dito, maging sa paggawa, maging sa isipan, di ko iisipin ang gawang di tumpak. Grabe, no? Maging sa isipan ko, 'di ba, sisikapin kong gumawa ng tapat, may katapatan, or yung mga gawaing tapat. Kasi hindi ka naman magiging tapat kung wala kang pag-ibig, 'di ba? Laging kasama po doon, 'di ba, yung pag-ibig. Pero maging doon sa isipan, maging doon sa kanyang isipan. Sabi niya dito, ay di ko iisipin ang gawang di tumpak. Kasi kapag inisip mo yan, gagawin at gagawin mo yan eh. Diba? Laging dinidiktahan minsan ng isip yung puso at saka yung katawan. Diba? Yung paggawa. Kaya sabi nitong si David, i-guard ko kahit yung aking isipan. Ang ganda-ganda ng sinasabi mo, David. Diba? Sa mga verses na ito. Tapos ito, aawitin mo palagi. Inaawit ito palagi. Tinuturo din ito, di ba, sa iba upang kanila po itong awitin. So, nare-remind po sila doon sa mga dapat nilang gawin, no? Kahit yung isipan ko, sabi niya, dapat laging naka-focus sa iyo. Dapat yung isipan ko ay hindi siya mag-iisip ng mga gawang hindi tumpak, hindi tama. Di ba? Hindi tama. Kailan ba tayo bumabagsak, mga kapatid? Di ba kapag iniisip na natin yung hindi tumpak, doon pumapasok yung yung mga kaisipan, di ba, na hindi nagbibigay, di ba, ng kaluguran sa Panginoon. Pag inisip mo na, gagawin mo na yun eh. Gagawin at gagawin mo yun, lalong-lalo na kapag talagang dinidiktahan ka din ng iyong makamundo, 'di ba, na mga pagnanasa, 'di ba, sa buhay na ito. So sabi dito, siyang naninira sa kanyang kapwa, sabi dito, sa kanyang kapway, aking wawa sa akin. Hindi ko siya i-entertain. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon, bibigyan ng puwang, 'di ba, na makapasok sa buhay ko kapag naninira na siya, 'di ba, ng kanyang kapwa. Paano mo ito malalaman, David? Sa dami ng mga tao na po pwede mong makahalubilo, or sa dami ng mga Israelita, 'di ba, na iyong gino-govern. Paano mo ito malalaman? So may paraan din siya, na of course may paraan din itong si David kung paano po niya makikita itong mga tao na, kasi madalas ganyan 'di ba, sa politics, madalas ganyan siraan. Para pag nasira nila, may mga ganyan na strategy, 'di ba, sa
sa politika, titirahin ka personally, o kaya yung mga ginagawa mo, o kaya magki-create sila ng mga issues. Kaya nga hindi tayo dapat basta-basta nagpapaniwala, 'di ba, sa kung ano-anong mga lumalabas, 'di ba, na mga balita. Kasi may mga ano diyan, may mga intentions diyan na ang intention lang nila talaga ay pabagsakin yung isa, itaas yung kanilang mga sarili. Di ba? Napakagulo ng politika. At si David bilang hari, automatically, makakahalubilo po niya yung napakarami pong mga ganitong klase din, di ba, ng mga tao. Kaya sabi niya, magbabantay ako, sabi niya, na kung sino man ang siyang naninira sa kanyang kapwa ay hindi ko tatanggapin, kundi ang gagawin ko ay wawasakin ko siya. Di ko papayagan, sabi dito, ang mapagmalaking hambog kung tumingin. Sana all David, no? Sana all ganon. Na parang kung titignan naman natin, 'di ba, yung mga kinuha po niya, no, sa kanyang government, no, ay may mga issues din, no, katulad po nitong si Joab, no. Sana lang kung ito man ay create po nitong si David bago pa or after ng kanyang masalimuot din na pagkahari sa Israel, o bago pa man, ay sana naalala po niya yung mga ganito pong ipinangako niya sa Panginoon. May mga ganun, no, na minsan nakakalimutan natin yung mga pinapangako natin sa Lord. At ang Lord mismo yung nagpapaalala, 'di ba, madalas sa atin kung ano yung mga ipinangako po natin, 'di ba, sa kanya. May mga ganito pala na binabanggit itong si David, no. Kung namuhay lang talaga siya dito sa kanyang mga ipinangako, makikita po talaga natin, 'di ba, na sana mas naging mas maayos pa, 'di ba, yung kanyang panunungkulan, 'di ba, sa Israel. Pero magkaganon pa man, binigyan naman niya lahat ng hustisya, 'di ba, yung lahat ng kanyang ginawa, maging doon po sa mga tao na kanya pong itinayo, ano, sa government na kanya pong pinamamahalaan, no. Marami pong natutunan itong si David sa buhay niya, no, bilang hari, at doon po sa kanyang paglilingkod din, ano, sa Israel, at paglilingkod, 'di ba, sa Panginoon. Kaya napakaganda na lagi po natin itong tinitignan din, no. Wala lang talaga tayong ibang titignan lang talaga maliban sa banal na kasulatan na magiging guide natin, 'di ba, sa buhay na ito. Huwag tayong maghanap sa iba, 'di ba, sa mga ibang mga isinulat pa ng mundo. Mas maganda lang talaga na dito tayo nakatingin. Kasi marami tayong mapapag-aralan kahit sa mga tao na naglingkod, 'di ba, sa Panginoon, doon sa mga nag-fail, 'di ba, sa kanilang paglilingkod, ano, sa Panginoon, just like Solomon, just like Saul, no, hindi naging maganda yung kanilang ending, no. Unlike dito po kay David, napakaganda po ng ending, recorded po 'yan, 'di ba, ng scripture. Bakit? Kasi yung puso nitong si David, mahal niya talaga ang Lord, no? Na mahal niya talaga, 'di ba, ang Panginoon. So, napakarami po niyang sinasabi po dito. Verse 6, sabi dito, ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. So, kung sino yung pipiliin kong kasamahin, ay yung mga nagtatapat, 'di ba, sa Diyos. Yung alam mo yun, yung may honesty, may katapatan, 'di ba, sa Panginoon. Piliin mo yung mga taong ganon nakasamahin sa buhay mo. Sabi ni David, yun yung doon ako makikiisa, doon sa mga tapat, 'di ba? Doon sa mga nagtatapat sa Diyos, kasi mas mapapanatag yung buhay mo doon. 'Di ba, kung pipili ka ng mga makakasama, 'di ba, sa buhay na ito, kung pipili ka sa labas, kung pipili ka sa mga anak ng kadiliman, or kung pipili ka sa mga hindi nagmamahal, 'di ba, sa Panginoon, kung pipili ka doon sa mga tao na alam lang nila yung Diyos pero hindi naman nila sinusunod, or hindi naman nila
pinaglilingkuran, iba naman yung kanilang mga ginugusto, di ba? Kung pipili ka, sabi nitong si David, kung ako pipili, sabi niya, ang pipiliin ko yung mga nagtatapat. Nagtatapat kanino, David? Nagtatapat sa sa isa't isa, or nagtatapat sa kanilang sa kanilang lahi, or nagtatapat sa kanilang pagiging Pilipino? Hindi. Sabi niya, nagtatapat saan, kanino? Sa Diyos. Yung tapat sa Panginoon. No, yung buhay ay may katapatan, 'di ba, sa Diyos. Yun yung pipiliin ko na makasama. Yun yung pipiliin ko na ako'y makikiisa, 'di ba, sa kanila. Bakit? Bakit? No? Bakit ganun yung gusto mo? Kasi mas magiging panatag siya doon eh. No? Mas magiging panatag yung buhay niya kapag yung mga tao na nagtatapat sa Diyos, yung kanya pong pipiliin. Tayo naman mga kapatid, naranasan din naman po natin, 'di ba? Yung may mga kasama po tayong hindi nagtatapat sa Diyos, at yung mga kasama din po natin, 'di ba, na nagtatapat sa Panginoon. Meron talagang pagkakaiba, no? May malaki talaga yung diferensya. Sabi dito, sa aking palasyo ay papayagan ko na doon tumira. Sa aking palasyo, sabi niya, ay papayagan ko na doon tumira. Sino? Yung mga taong ito na nagtatapat sa Diyos. Sino-open ni David yung kanyang yung kanyang residency or yung kanyang abode, 'di ba? Para dito sa mga nagtatapat na tao. Para doon sa mga taong nagtatapat sa Diyos. Hindi niya sinasara. So, ino-open niya, kung papagpalain ako ng Lord, kasama kayo. 'Di ba? Kasama kayo dito sa sa journey na ito. Kayo yung makakasama ko na mag-rule, 'di ba, sa Israel. No? Ang ganda-ganda lang ng kanyang sinasabi, no? Sana talagang isa na buhay niya itong mga ipinangako niya na ito. Kung tunay, sabi ito, natapat, kung tunay na tapat, syempre yung katapatan naman ng mga kapatid, 'di ba? Nasusubok po 'yan ng panahon. Nakikita po 'yan, no, ng panahon. Nire-reveal po 'yan, 'di ba, ng panahon, no? Sabi dito, kung tunay na tapat, sabi dito, anong gagawin mo, David? Ay tutulutan ko na maglingkod sila. Kung hindi nila pinakita yung kanilang katapatan, edi hindi ko sila bibigyan ng pagkakataon na maglingkod. Pipiliin ko yung mga tao na ito, 'di ba? Hindi syempre nandiyan yung mga nagtatapat ng mga tao, may mga screening pa 'yan. Sabi niya, sige, papayagan ko na makasama ko sila kasi hindi mo makikita yung katapatan kapag malayo ka. So sabi niya, dapat nasa ko lang sila, na within the compound. At kung talaga, sabi dito, at kung tunay talaga na tapat itong mga tao na ito, tutulutan ko sila na maglingkod. Tutulutan ko sila na maging katuwang ko, 'di ba, sa paglilingkod. Kaya nga kahit sa pagtatayo, 'di ba, sa loob ng iglesia, hindi po pwede na hindi po ito sinusubok, 'di ba, ng panahon. Dati ganun tayo. Dati ganun yung tinitignan natin, 'di ba? Dati matindi yung ating mga stand, 'di ba, pagdating sa pagpapatayo, pagdating sa pagsunod, 'di ba, sa kalooban ng Panginoon. Sana katulad ni David, hindi magbabago, 'di ba, yung stand na meron tayo na nakabase, 'di ba, sa banal kasulatan. Sabi dito, sa aking palasyo, ano pang gagawin mo, David? Doon sa palasyo mo, sabi dito, kasi siya yung hari sa aking palasyo, yaong sinungaling, di ko papayagan. Okay, yung mga sinungaling na mga tao, nahuhuli mo din sila sa kanilang mga sinasabi. Kapag hindi na nagtutugma-tugma yung kanilang mga sinasabi, di ba? Ewan ko sa inyo kung na-identify nyo yung mga taong sinungaling, pero
Sabi ni David, hindi ko tutulutan itong mga sinungaling na ito. Sabi sa aking palasyo, yung sinungaling di ko papayagan na kahit makapasok man sila or kahit pumunta man sila, wala silang puwang. Di ba kasi yung pagsisinungaling mga kapatid ay pag-atake doon po sa sa katotohanan. Doon sa katotohanan, ang Diyos natin ay Diyos ng katotohanan. So every time that we lie, 'di ba? Sino ba yung liar sa scripture? Si Satan po 'yun eh. So kung nagsisinungaling po tayo, 'di ba? Hindi si Kristo, 'di ba, yung ating pinaglilingkuran, kasi hindi siya yung father ng mga sinungaling. Iba, no? Sabi sa importante 'yun eh. Kasi 'di ba ang ipinapakita nitong si David ay dapat yung kanyang ruling ay may katapatan. Hindi po pwedeng makita yung katapatan kapag may mga lingkod na sinungaling, no? Doon sa loob ng kanyang government. No? So iingatan lang talaga, 'di ba, ng isang tao, lalong-lalo na itong si David, na huwag siyang magsinungaling. At maging doon po sa mga tao na kanyang kasama or pinaglilingkuran, sabi niya, hindi ko tutulutan. Sa aking palasyo, yaong sinungaling ay di ko papayagan. Hindi ko lang talaga siya papayagan. Sa aking presensya, ang mapagkunwari, di ko tutulutan. No, yung mga mapagkunwari naman, hindi naman yan nagtatagal eh. Diba? Nire-rebuild din ng panahon yung kanilang katapatan, diba, sa paglilingkod. So sabi dito, lahat ng masama, araw-araw sila'y aking wawa sakin. Araw-araw sila'y aking wawa sakin. So kapag masama na yung nandyan, na nasa harapan ko, sabi nitong si David, wawasakin ko na kaagad yun. Hindi ko na bibigyan ng pagkakataon. Hindi ko na ipapamper, hindi ko na ilalike, hindi ko na ilalove yung kanyang mga di ba? Hindi ako magbibigay ng puwang, di ba, sa sarili ko para makita ng tao na ito na nag-agree ako doon sa kanyang sinasabi. Kahit gaano pa ito kaganda, di ba, sa aking paningin. So sinasabi niya, araw-araw. Ito yung kasi laging laging may ganyan na choices, 'di ba, sa buhay ng isang tao. Yung sa araw-araw, no? Laging may masama at mabuti. Ano yung pipiliin mo? Sabi nitong si David, dun ako sa mabuti. At yung masama, na araw-araw na dumadating, sabi niya, wawasakin ko 'yon, no? Sana all ganito yung paninindigan, David, kasi nagfi-fail tayo, 'di ba? May mga pagkakataon na nagfi-fail din po tayo, na katulad din po nitong si David. Pero napakaganda ng kanyang sinasabi, dito, no? Yung kanyang ipinapangako, ito po ay pangako ng hari. No? At nakita po natin na sa mga una po niyang binanggit po niya, sa Lord po, para po sa Panginoon itong awitin, na kanyang ginawa. Sabi niya, ano pang gagawin mo? Lahat ng masama sa lungsod ni Yahweh ay palalayasin. Lahat ng masama sa lungsod. Paano yung David? Mga Israelita sila. 'Di ba? Mga taong pinili sila ng Diyos. Hindi. Sabi nitong si David, lahat ng masama sa lungsod, lahat ng mga hindi magbibigay ng kanilang katapatan, ng kanilang katarungan, ng kanilang pag-awit dito kay Yahweh, 'di ba? Lahat ng mga binanggit po niya dito, sabi niya, palalayasin ko sila. No, palalayasin ko sila. So dito natin makikita, mga kapatid, yung kasi dito mostly nagkakagulo, 'di ba, yung mga pinaninindigan, 'di ba, ng ibang mga katulad po natin, 'di ba, ng mga mananampalataya, na pinagsasama po nila yung physical Israel at saka yung spiritual Israel. Magkaiba po talaga 'yon.
'di ba, yung physical Israel. Yung physical Israel, hindi naman lahat, 'di ba, ay tumatanggap sa Diyos. Hindi naman lahat ay naglilingkod, 'di ba, sa Diyos. At yung spiritual Israel, Israel pa rin naman siya, pero ito yung mga tao na from the word itself, sila po yung mga tao na tumanggap, nag-obey, 'di ba, sa Diyos. At kung titignan natin, kahit naman sa kasaysayan, kasi wala namang ibang record na meron na pinangahawakan din ng Israel sa kanilang claim sa bansa na ito, maliban sa nakasulat, 'di ba, sa banal na kasulatan. Bakit ba sila binigyan ng lupain? 'Di ba? Sino ba yung nagbigay sa kanila? Si Yahweh, 'di ba? At yung pagbibigay sa kanila ni Yahweh ng kanilang matitirhan ay ayon doon po sa kanyang ipinangako kay Abram, 'di ba? Kay Abram, kay Isaac, kay Jacob. Ano ba yung pangako na yon? Na siya yung magiging Diyos nila at itong si Yahweh, yung kanila at sila yung magiging tao, 'di ba, nitong si Yahweh. So walang ibang any reason kung bakit sila binigyan ng lupain, 'di ba? Binigyan ng kasaysayan na napakaganda, maliban sa sa dapat kikilalanin nila yung Diyos na ito na si Yahweh. Paglilingkuran nila itong Diyos na si Yahweh. Siya yung kanilang susundin na Diyos. Paano yun kapag hindi? Kapag hindi nila pinili, 'di ba, na paglingkuran itong Diyos na ito, no? Kaya nga laging may division, 'di ba? Itong physical Israel at saka itong spiritual Israel. So dapat makita po natin 'yon na itong physical na Israel na hindi tatanggap, 'di ba, sa Diyos na ito bilang Diyos nila. Hindi lang yung kilala kundi yung paglilingkuran talaga nila. Wala silang supposed to be, wala silang karapatan lang talaga na mag-claim dito sa lupang pangako, 'di ba, ng Diyos. Masakit itong tanggapin, 'di ba, mga kapatid? Pero tayo na nakikita po natin yung kabuuan, 'di ba, ng salita po ng Panginoon, nauunawaan natin. Pero naiintindihan din po natin na hindi pa tapos, 'di ba, yung Diyos sa physical na Israel. Kaya nga patuloy pa rin, 'di ba, na ibinabahagi ng mga ng mga tao po rito, no, especially yung mga Messianic, 'di ba, na mga Jews, yung tungkol sa kanilang Misaya. Kasi hindi po pwede na hindi nila tanggapin yung kanilang tagapagligtas. Hindi lang talaga yun po pwede, kasi ang tagapagligtas na ito na si Jesus, katulad natin ng mga hentil, siya po yung magbibigay, 'di ba, ng restoration sa kanilang relationship sa Diyos, 'di ba, na si Yahweh. Hindi talaga po pwedeng hindi nila yon tanggapin, no? Itong Diyos na ito, na si hindi nila to pwedeng baliwalain, 'di ba, yung kanilang Misaya, 'di ba, na si Kristo. So kahit ano pang pagtatanggol natin, 'di ba, sa physical Israel, kung ayaw nilang tanggapin, 'di ba, yung Misaya, sabi po nitong si David, malinaw po yung kanyang sinasabi, lahat ng masama sa lungsod, sabi niya, ni Yahweh ay palalayasin. So ang pananatili doon po sa palasyo po nitong si David, 'di ba, ay nakabase doon po sa katapatan nila kay Yahweh. Doon po sa buhay nila na meron, no, sa Panginoon, meron sa Diyos, no? At palagi naman po tayo, 'di ba, palagi naman po tayo
'di ba, na nananalangin para sa kaligtasan, 'di ba, ng mga Hudyo, maging mga employer natin, 'di ba, lagi po natin silang nakikita naman nila yung buhay natin, na nakikita rin nila yung kasigasigan po natin, 'di ba, na maglingkod sa Panginoon. Na ibabahagi rin po natin sa kanila, 'di ba, yung tungkol sa kanilang Misaya. Hindi naman po tayo tumitigil, kaya nga tayo inassign ng Lord in every houses, 'di ba? Para maging maging hindi babala para witness din, 'di ba, sa kabutihan ng Diyos sa kanila. Kaya nga sinasabi sa scripture na yung Hudyo at saka yung Hentil ay wala nang pinagkaiba, dahil ang kaligtasan ng both of them ay nakabase, 'di ba, sa pangalan ng Panginoong Hesus. So yun po mga kapatid yung ating lesson, at itatype ko na lang po, inay, yung ating questionnaire po.